Okay, good day mga Rema Meeps, mga Repa Peeps. Again, ito ang inyong Repa Peep na si Edwin ng Pamilya Martin. Bumabati sa inyo ng isang napakagandang araw. Again, sana and hoping and praying na kayo ay nasa mabuting kalagayan habang pinapanood nyo ang aking munting vlog. Ikaw at ang iyong pamilya sana nasa mabuting kalagayan at magandang kalusugan. Ngayon, isi-share ko lang sa inyo, of course, especially dun sa mga bago nagtayo ng bigasan, kung paano nyo may inventaryo or paano nyo malalaman kung kumikita kayo or hindi. Ito, ano lang to, share ko lang yung based on my experience. Kasi syempre, halos lahat naman ng negosyo, of course, dapat meron kang record book, meron kang listahan. No, for example sa bigas, no, syempre kailangan dyan meron kang date, anong araw ka nagbenta. Lalagay mo nun sa notebook yung presyo ng bigas, halimbawa 40 pesos, no? Tapos ilang kilo ang binili, 5 kilo, and 40 multiplied by 5, syempre 200. Lalagay mo 200. Susunod, may bumili ng 45 per kilo na 5 kilo. So 45 multiplied by 5, so 225. At the end of the day, ililista mo ngayon kung magkano kita at kung ilang kilo ang nabenta. Ngayon, ganito, paano mo malalaman kung nakukuhanan ka or sabihin natin medyo napagsasamantalahan ka ng iyong bantay or kasama, no? Ako naman masasabi ko, ako'y maswerte, talagang nabiyayaan ng isang kasama rito sa bigasan na talagang itinuturing ko ng kapatid, no? Higit pa sa kapatid, talagang kapamilya namin, mga anak ko na subaybayan niya kung paano lumaki, talagang para siyang tito na, no, ng mga anak ko, talagang malaking tulong. Itong bibigay ko sa inyo tip, ginawa ko noon nung ako'y nagsisimula. Hindi pa si Norwell ang aking kasama noon, no? Iba pa ang kasama ko noon. Ngayon, ginagawa ko noon, di ba meron tayong sako na 25 kilos, no? 25 kilos, of course, siyempre titimbangin mo yan, dapat yung eksaktong 25. Alam niya, maswerte naman ako, yung mga supplier ko, talagang mga honest, no? Pag tinimbang mo talaga, 25 kilos, no? Yan, pang 40, 25 kilos, pang 42, 25 kilos. So may mga, mamaya ipapakita ko sa inyo sa labas kung ano itsura nung sinasabi ko sa inyo, no? Okay, 42, 25 kilos, 50, 25 kilos, no? So nakalinya na yan. So lagyan mo ng price tag, no? Siyempre, sa simula ng araw, lahat yan pantay-pantay. Puro tigti 25 kilos yan, no? Tigti 25 kilos, 25 kilos na halimbawa 40, 42, 45, 46, so on and so forth. Ngayon, noon ganun ang ayos ko, pero ngayon siyempre iba na, no? Kasi medyo marami na tayong stocks. Ito, advice ko sa mga medyo nagsisimula pa lang at yung mga konti pa lang ang variety ng bigas, no? So, sa umaga, no? Halimbawa, umaga, syempre pantay-pantay yan, puro 25. Halimbawa, ang variety mo is 5 pa lang, no? 5 variety pa lang. 40, 42, 45, 48, 50, no? 5 variety or 5 klase pa lang halimbawa ang iyong binibenta. Syempre, nasimula, pare-pareho yan, 25. Hindi naman pwedeng matapos ang araw na puro 25 pa rin. Siyempre mababawasan at mababawasan kasi nga meron talagang bibili. So halimbawa magsasara na, no, tapos lang araw, yung 25 kilos mo na pang 40, hindi pwedeng di mabawasan. Siyempre meron bibili. Mayari, may pumili, pabili nga ng 5 kilong 40, 5 kilo, ipangin mo, siyempre kunin mo yung bayad ng customer. Siyempre, 25 kilos minus 5, as expected, ang dapat na nandun sa lalagyan ng 40 pesos na, pag tinimbang mo, dapat 20 kilos siya, no? Ngayon, kung ang nasa listahan 5 kilos ang nabawas, so kumita ka ng 200, at pag tinimbang mo, ang timbang 18 kilos na lang, pero ang nasa listahan mo 5 kilos, siyempre 25 minus 18, so 7 ang nabawas. Pero ang nakadeclare sa listahan is 5 kilos lang. So ibig sabihin, nasaan ang 2 kilo? So doon mo malalaman kung medyo naisahan ka nung tagabantay mo or
baka naman sobra yung ibinigay nung tagabantay mo dun sa customer. Baka mamaya yung bumili ng bigas nililigawan niya, no? Dinagdag siya ng 2 kilo. So doon pa lang lugi ka na. So yun ang isa sa mga tips na sa mga bago, para at least nalalaman mo at the end of the day kung ilan yung nabawas dun sa display mong 25, no? Halimbawa talagang sobrang lakas, no? Ang bumili ng 40 pesos per kilo is halimbawa 24 kilos ang nabawas. So pag tinimbang mo na ngayon yung biga, yung lalagyan mo ng sako, dapat doon 1 kilo na lang ang matitira. Pag tinimbang mo 1 kilo, so ibig sabihin meron ka na bentang 24 kilos na pang 40. So yun yung mga tips na para at least ma-monitor mo kung ilan yung nabenta, kung ilan yung nabawas sa yung stock na bigas. Papakita ko sa inyo yung sinasabi ko, no? Tignan natin, likat tayo sa labas. Ito nga pala yung stock ko ngayon. Medyo alalay lang kasi bumababa ang bigas. Ito yung mga stocks ko ulit. Meron akong yan, may mga mantika, meron ako mga dishwashing. Ito asukal, refill ko yan mamaya. Ito yung aking munting bigasan. Yan, may mga asukal ako. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Yan. Yan, meron din pala akong tindang mga itlog. Dito may itlog na maalat, may curd dito. Yan. Ngayon kasi medyo marami na akong variety, kaya marami akong display. Yan. Ngayon, ito no, halimbawa meron kang, ito papakita ko sa inyo ha. Halimbawa ang Dinurado Mindoro 60 pesos, no? Ngayon obviously naman na nabawasan na siya kasi ang sukat ng 25 kilos parang ganito pa siya kataas. Yan, kukuyo ko, no? Ngayon sigurado naman talagang sa itsura pa lang niya nabawasan na siya, no? Ngayon ang gagawin natin at the end of the day, titimbangin mo siya, no? Dali well, patimbang lang ako. Pabuhat. Yan, papabuhat natin kay Norwell. Yan, halimbawa tapos na yung araw, no? Yan. Pakitimbang lang yung Dinurado. Ito, yan, maganda mga pala yung aking timbangan, no? Sigurado yung dapat nakakalibrate yan. Yan. Titimbangin nyo siya ngayon. Makikita nyo na 14 kilos, no? 14 kilos. Okay, thank you. So 14 kilos siya. Of course 25 kilos minus 14. So ang matitira niya is 11, ang nabenta niya is 11 kilos. So yung 60 multiply mo ngayon ng 11 kilos. So yun dapat ang nasa kaha mo, no? So ngayon pag halimbawa syempre ang natira dito is 14 kilos, no? So dapat ang nabenta mo is 11 kilos na 60 pesos. Dapat yun ang nasa kaha mo. Ngayon kung ang nabenta mo 11 kilos, tapos ang nabawas hindi 14. Halimbawa ang nabawas 10. So ibig sabihin merong hindi na lista, no? Merong hindi na i-switch ko na sa akin, ha. Merong hindi na lista sa listahan na 4 na kilo. So ibig sabihin, gaya na sinabi ko kanina, baka naman naisahan ka or baka yung binentahan niya niligawan niya. So baka nangyari, imbis na bumili ng 2 kilo, dinagdagan niya ng 1. Paano kung 4 ang niligawan niya? Di bawat bili ng bigas merong dagdag na 1 kilo. Ako, yari ka na, no? So yun yung mga pwede mong gawin para ma-monitor mo yung stock ng bigas, no? Yun, applicable siguro sa mga medyo konting variety pa lang. Yan, itong aking of course business permit. Yan sa aking Santo Niño. Of course dapat meron tayong fire extinguisher for safety na rin natin, no? So yun, pinakita ko sa inyo yung kung paano mo titimbangin para at the end of the day mamamonitor mo kung magkano or kung ilan ang nababawas mo sa yung stock. Yun, again, hopefully na may natutunan kayo kahit konti, no? Kahit konti sa binigay kong tip, especially sa mga bagong bigasan. Ito sinishare ko lang yung aking experience or yung aking ginawa nung ako'y nagsisimula sa gantong larangan sa pagbibigas, no?
Yun, para malaman nyo kung ilan yung nababawas sa stock nyo, of course kung ilan yung dapat na pumasok sa inyong lalagyan. Simula talagang medyo mahirap, pero pag nakasanayan nyo at talagang simula medyo maliit ang kita, pero for sure lalakas at lalakas yan sa tulong ng ating Panginoong Diyos, no? Sa tulong din ng kung paano kayo makipag-usap sa inyong mga customers. Gaya ng sinabi ko nga sa mga una kong vlog, no? Ang mga customers natin, kaibigan natin yan. Kumbaga, ituring nating mga matalik nating kaibigan. Nang sa gayon ay magiging magaan ang loob nila sa atin. Yun, para babalik at babalik, and dapat pangalagaan natin ang ating produkto na hanggat maaari i-maintain natin ang mataas na kalidad ng ating pagbibigas. Again, itong inyong Repa Peep na si Edwin Martin ng Pamilya Martin. Hanggang sa muli. Again, I will leave you again by saying na rice will keep us alive. Okay? God bless. See you.